Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Giovanni B nagbabalik. So may aayusin tayo dito, isang LED TV Aiwa. So problem nito ay wala siyang display pero gumagana naman siya. So meron tayong indicator na kulay red dito. So pag pinindot natin yung power on, mag-green to, ibig sabihin nag-boot na o nag-una siya. Yan, nag-una siya. Pag tinignan natin yung display o screen, wala siyang makikitang display. So pag tinap natin yung screen, wala rin kulay puti. So ibig sabihin may posibilidad na backlight yung problema o backlight driver yung problema. So hindi pa natin alam kung ano talaga yung problema nito. So titingnan natin yan mamaya. So bali titingnan natin yung model nito. Yan, kita nyo, wala talaga siyang display. So bali ito yung model niya. Dahil sa wala tayong display, so una muna natin titestingin yung backlight nito. So meron tayong backlight tester dyan para matest natin yung backlight nya. So pag umilaw to, ibig sabihin good yung backlight nya. Sa backlight driver tayo mag-focus. So plugin ko lang tong backlight tester natin. So meron tayong 41 volts dito. Ibig sabihin working yung backlight natin. So pag tiningnan mo dito, may puti siya, ilaw. So ibig sabihin gumagana yung backlight natin. So expected natin yung voltahe ng backlight driver natin 41 pataas yan. So next naman yung isa naman na na connection yung test natin. Itong isa, ganun din naman, okay naman, 41 volts yan. So, ibig sabihin, good yung backlight natin, walang problema sa backlight natin. So, pinaka-problema natin sa backlight driver. So, dyan na tayo magpo-focus. Ititest natin kung ano ba yung problema sa backlight driver, kung bakit hindi siya gumagana at wala siyang ilaw yung backlight natin. So, plug-in natin habang nakasalpak yung backlight tester natin para matingnan natin kung good yung display o yung screen natin. So power on lang natin to. So bali hindi ko pa tinanggal yung backlight tester natin mga ka-G-Lovers. Titingnan lang natin kung okay yung screen. Nung pagtingin natin dito sa screen, okay naman siya. Lumabas naman yung display niya, tapos yung kulay blue. Yan, gumana naman siya. May display naman siya. So ibig sabihin walang problema sa screen, gumana, tapos okay yung backlight. So sa driver lang talaga yung problema sa backlight driver. So dyan na tayo magte-test. So tatanggalin lang natin to, tapos ite-test natin. Naka-plug in pa yung TV natin mga ka-G-Lovers, hindi ko pa siya ino-off. Ite-test natin yung out ng ng backlight driver. Titingnan natin kung ilang voltahe ba, kung bakit hindi umiilaw yung backlight natin. So kunin ko lang yung multimeter natin. So okay, set lang natin to sa DC. Naka-plug in pa yung TV natin mga ka-G-Lovers ha. So pasensya na kayo sa boses ko, medyo sinisipon ako, naulan na kasi ako kahapon. Ay nung nakarang araw pala. So meron tayong 31 volts, so ibig sabihin drop napakababa. Napakababa yung out, hindi niya kayang ipailaw yung backlight natin. Kasi nung tinis natin ng backlight tester yung backlight natin 41 volts na, ibig sabihin pataas pa dyan yung kailangan natin na voltahe. So ang lumalabas dun sa backlight driver natin ay 31 volts. So napakababa, ang layo, di ba? So next natin magche-check tayo. So set ko to sa diode.
para ma-check ko yung mga diode dito. So una natin i-test itong malaking diode. So meron siyang 2.1 volts at 0.4 volts. So ibig sabihin parang may leak kasi may 2.1, dapat 0.4 lang tapos OL. Pero depende, minsan kasi may katabing ibang parts, kaya ganon, na-detect niya yung ibang parts. So mamaya tatanggalin natin para actual natin matest. So yung maliit naman na diode tinitis ko. Nung pag-test natin, nag-buzzer siya. So akala ko shorted. Pero para makasigurado ako, kasi minsan mayroon tong resistor dito na fusible na nakaparallel sa kanya, kaya siguro nadidetect ko na shorted. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong diode na to para makasigurado lang talaga ako kung shorted ba talaga, kasi may kasama siyang resistor, kaya nadidetect natin o nagbabuzzer yung multimeter natin. So bali ang part number pala ng maliit na to ay M7 yata to, parang M7. O ibig sabihin 4007. Yan. May kita nyo yung resistor na fusible. So yun ang dinududahan ko na kaya nagbabuzzer to, or baka talaga yung diode ang sira. Para mas maganda, itatanggal ko tong diode tapos test natin ng actual. Tanggalin lang natin to mga ka-G-Lovers. So habang tinatanggal natin to, pa-promote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. Kung sa FB page nyo to napapanood, pa-follow, pa-like and pa-share na rin. So ito na mga ka-G-Lovers, tatanggalin lang natin tong diode. Sana meron kayong natututunan sa bawat upload natin. Pag shorted to, papalitan natin ng ordinaryong diode siya na 4007. Ayan. So natanggal na natin yung diode. Nung pag-test natin, na-test natin yung resistor niya talaga na nagbabuzzer, di ba? So nakaparallel nga. So i-test natin tong diode na nakatanggal talaga siya para actual. So plastic to, tinis ko pa. Plastic yung napatungan natin. So 0.5, ibig sabihin good, di ba? Pag ito 0.4, pag binaliktad natin 2 o 2.1 kanina, ang duda ko may leak o may problema, ay may nadidetect lang akong ibang pisa. So hindi pa tayo sigurado kung talagang may leak siya. Ang mangyari niyan, tatanggalin natin para actual natin siya matest. So balik ko muna tong M7 kasi good to. So okay na to mga ka-G-Lovers. So kabit ko lang tong M7, tapos tanggalin natin tong board na to para makabuelo tayo sa pag-test. So fast forward ko na lang to. Bali ito na mga ka-G-Lovers, natanggal na natin yung yung main board niya, pinaka board niya. So naalisan na natin ang tornilyo. Ito yung board niya.
So tatanggalin natin tong diode niya para ma-check natin ang actual. So medyo mainit yung diode. So kailangan natin ng pangipit siguro dito. Medyo mainit ha. So okay, naangat na natin yung diode ng isang paa. I-test na natin kung talagang may leak siya. Oh, sabi ko na meron siyang leak na 2 volts. So dapat OL to. Ibig sabihin hindi yung katabi niyang parts na didetect natin, talaga mismong yung diode yung may leak. So mangyari nito ay papalitan natin siya. Kukuha lang ako ng ng pwede natin pampalit dito na diode. Yung meron naman tayo dito, may mga board tayo dito. So kukunin lang natin yung diode din na malapit sa may backlight. Bali kukunin ko lang yung diode ko, tapos kapit natin. So fast forward na naman ulit natin to para hindi kayo masyado mainip sa paghihintay. So bali ito na yung tinanggal natin na diode. Kita nyo OL siya. Pag binaliktad natin, so meron siyang 0.2, 0.3. So ibig sabihin okay ito. So kanina meron yung 2 na leak. So meron siyang 2 volts na leak. So kabit lang natin to, tapos testingin natin mga ka-G-lovers kung tataas ba yung voltage. So malalaman natin kung tataas ba yung voltage nito. So kabit lang natin tong diode. Okay. Yan, okay na to. Yan. So dinidinan ko lang para pumasok na maigi yung diode natin. So sana meron kayong natututunan sa tutorial natin na to. So sana nagigets nyo o nakukuha nyo yung pamamaraan natin ng pagtitest o pag-troubleshoot. So baka kasi maka-experience kayo nito. So minsan kasi tayo pag ganito, nagpapalit na tayo ng backlight driver. So bali lagyan muna natin ng tornilyo to para hindi magalaw, para sigurado tayo. So ito, test na natin yung voltahe ng output.
ng driver. So tingnan natin, kanina 31 volts, tingnan natin kung ilang volts na yung lalabas. So nagpalit tayo ng diode. Okay, plug in, power on lang natin. Hintayin lang natin mag-trim, hirap kasing i-on. Okay, so test natin yung output ng driver. So malalaman na natin kung tumaas ba. 31 kanina, ngayon kita nyo nasa 51 ay 58 pala, nasa 58, 61 tapos 58, nag-drop ng konti. So tinanggal ko muna kasi wala pa tayong load. So malalaman natin kung ilang voltahe talaga to pag nakakabit na yung backlight mismo. Kanina 31, ngayon 58 na. So, tingnan nga natin kung iilaw na ba. Power on natin. Yun, nag-green na. So, tingnan nga natin yung ilalim. Yan, umilaw na siya, oh. Yun, lumabas na yung display. So, ibig sabihin, dahil lang dun sa diode na yon na may leak, nagka-problema yung supply, nag-drop. Kaya wala siyang ilaw. So ngayon gumana na. Yan, kita nyo. Malinaw naman. So test natin yung output nito. Malalaman natin kung ilang voltahe yung output nito pag nakalagay yung backlight. So kanina tinis natin ng backlight tester, 41 volts. So dito yung driver, tingnan natin kung ilang volts yung masusukat natin. So expected natin na mataas siya ng konti. So kita nyo, bright na bright yung ilaw. So sa tingin ko mga 50 plus na yan. So 51 volts pag nakabit yung driver ay yung backlight. So okay na to. Yan, takpan ko na lang to. Tapos titingnan natin kung kompleto yung display niya. So walang problema, para malaman natin na okay na talaga. So takpan lang natin. So ito, natakpan na natin, okay naman yung display niya. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.